I told you. Sabi ko sa inyo eh. Yang ICI, kalukuhan lang. Malaking kasinungalingan. Malaking katarantaduhan. At napakalaking pang-uogag sa mga tao. Can you imagine, nagbigay ng statement ang ICI saying na ayon sa kanilang pag-iimbestiga, hindi daw nila mai-connect, okay? Or wala daw ebidensya na pwedeng mag-connect sa government official dito sa anomalyang nakawan sa flood control ng DPWH. I mean, really? Ano yung mga sinabi ng mga resource person? Ano yung sinabi ng DPWH official mismo? Asan yung mga proponents? Paano yung hinatiran ng bilyong-bilyong kwarta na nakalagay nga sa mga maleta? Ilang van yan? Diba? Dinala sa bahay ni Saldico, dinala sa bahay ni Martin Romualdez, meron pang i-deliver doon sa Aguado, sa harapan mismo ng Gate 4 na Malacanang. So alam niyo yun, isa talagang malaking kalokohan ito. Kasi sabi sa inyo eh, magtitiwala ba kayo sa ICI? Eh ang gumawa o ang pinagmulan ng commission na yan, eh si Ngagva. Si Ngagva na siyang pinakabida sa istorya. Naalala nyo, no, kamakailan lang, sinabi ni Boying na merong high-ranking official from Leyte na mag-state witness. Tapos kanina, sa post ni Jimmy Bondoc, na-confirm na si Bonjing nga yung maging star witness ng ICI. Really? I mean, come on. Eh, di ba pwede lang maging witness yung not the most guilty or the least guilty? Diba? So, si Bonjing, dalawang bahay, isa sa BGC at saka yung bahay sa Aguado na diniliberan ng bilyong-bilyong kwarta. Not the most guilty, the least guilty. I mean, kalokohan, di ba? O kasi guys, for the sake of argument, siya nga yung least guilty dito, fine. So, sabi ni Boying, bago daw maging state witness, kailangan munang ibalik mo na yung perang ninakaw. Di ba? Kailangan isoli. So, magkano ang sinoli ni Bonjing? Nagsoli na ba? Ano-anong mga property na kasama sa pangungurap niya ang isinuko o ibinalik sa gobyerno? Magkano ito? Sino nagdesisyon? Sino nagkwenta? Ito yung sinasabi ni Senator Marcoleta na pinagtatalunan nila ni Boying kasi ang sabi ni Boying, isusoli mo muna daw yung ninakaw mo bago ka maging state witness. Na ang sinasabi ni Marcoleta na ang restitusyon o ang pagsasaoli ng perang ninakaw mula sa kaban ng taong bayan ay after, not before. Kasi nga korte ang magpapasya kung sino ang guilty, kung sino magsusoli ng pera at kung magkano. Hindi ikaw, Boying. Hindi kung sino man. So, kung si Bonjing ang gagawin yung state witness, magkano yung sinuli ng pera? Kailan malaman ito ng taong bayan? Kasi tandaan nyo, lahat ng pangyayaring ito, ang biktima dito, taong bayan. Sila yung ninakawan. I mean, kasama pala ako dito. Tayo yung ninakawan, kakarapan na nating malaman kung magkano sinuli ni Bonjing kung may sinuli nga. And at the same time, yung ICI, kailangan itong gawing talagang public. Dapat ang investigation sa hearing na yan, o sa investigation na yan, is for public consumption. Kailangan natin makita, kailangan natin madinig kung anong mga sasabihin ng mga magnanakaw na yan. Katulad yan, di ba? Pinatawag si Bonjing ng ICI. So, dahil nga private ito, hindi natin alam kung ano pinag-uusapan nila. Nag-aaragluhan ba dyan? Paano naging state witness itong si may gulay? Itong pinsan ni Ngagva. At ang nakakaloka, si Bangag ngayon ay naghahanap ng bagong Chief Justice. Diba? From Ombudsman, bata niya, tapos DOJ, Department of Justice, kandidata, yung buwaya, na ang sabi, kung wala si speaker, walang AIX. Diba? Na kung wala si Ngagva, hindi rin matutupad ang AIX. Dahil si Ngagva ang pipirma dyan. Tapos ngayon, Chief Justice. Wow! Alam na. Konting-konti na lang, luto ng ulam. Konting-konti na lang.